sama-sama tayong magiging tarakli. Naghain po ng resolusyon ang 5 senador na minorya para hikayatin si Senador Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad. Sa gitna po yan ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Habang tinatalakay sa plenaryo ang tangkang pag-aresto kay de la Rosa, nagkasagutan naman sina Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Saksi, si Mark Salazar. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Pasok! This is the Senate! Mas kalmado man kumpara kahapon, Wala siyang respeto! emosyonal pa rin si Senador Bato de la Rosa habang kausap si Senador Bongo sa sesyon ng Senado kanina. Sa loob ng Senado nagpalipas ng magdamag si de la Rosa matapos tangkain ng NBI na arestuhin siya kahapon kasunod ng paglabas ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Wala, may sentimental lang na sinabi si Bungo sa akin. Bumigay ako. Ba, ano sinabi niya? Privilege sa communication yun between friends. Kamusta kaya ang pangalawang gabi niyo rito? Adjusting. Enjoy naman ako dahil masarap na mapapakain si Senator Jinggoy. Ang tensyon sa Senado kahapon naging paksa ng sesyon kanina. Sabi niya ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall. Hahabulin nyo? Nandun mismo ako doon sa Senate Clinic nung dinala yung OSAA personnel natin. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy. Lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata. Kailangan pong malaman natin kung siya'y process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. Sa gitna nito, uminit ang diskusyon sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nagsasalita kasi si Padilla tungkol sa kalagayan ni de la Rosa at sinabi nito na dapat huwag hayaan na mapunta si Bato sa ICC. Wala naman daw local warrant. Nag-point of order si Pangilinan para igiit na sa Committee on Rules na lamang pag-usapan ng mga nangyari kahapon. Any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this... Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. Irereklamo raw niya si Pangilinan sa Ethics Committee. Ang gusto ni Padilla, humingi ng tawad si Pangilinan sa Senate floor. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President, Pagsigaw ni Senator ang excuse me, Mr. nasa akin President, po iba yung ang floor. usapin. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Sinubukan ni Pangilinan na makipagkamay kay Padilla pero hindi ito tinanggap. Ako ba natakot? Ako natakot sa iyo. Ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw, ako nanakot. Sir, hindi ako humihingi ako ng pangmag. Kita mo, iba meaning sa'yo ng sigaw at tumasok po siya. Okay ba yun?
Sinisikap naming makuha ang panig ni Pangilinan. Sa pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon, 13 senador ang bumubuo ng mayorya. 9 ang minorya at 2 ang independent. 5 sa mga senador ng minorya kabilang sina Pangilinan, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino ang naghain ng resolusyon para hikayatin si De La Rosa na sumuko na sa mga autoridad. Sa Senate Resolution 395, hinikayat din si De La Rosa na subukan ang mga judicial remedy sa ilalim ng konstitusyon. Iginit din ito na walang constitutional o statutory authority ang Senado para magbigay ng protective custody o sanctuary mula sa pag-aresto na alinsunod sa batas. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang ikakasang legal na hakbang laban sa mga nagtangkang umaresto sa kanya sa Senado kahapon. At ipinauubay naman ni De La Rosa sa Diyos sakaling sabihin ng lokal na korte na lehitimo ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Saksi si Ian Cruz. Sa Senado nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nasa ilalim siya ngayon ng protective custody ng Senado matapos mabigo ang National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin siya. Sir, how are you po? Okay ako. Nakatulog na kahit pa paano. Hindi para masabi ni De La Rosa kung hanggang kailan siya mananatili rito. Kahapon unang beses nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang 6 na buwang pagtatago. Bakit po naman kahapon bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado? What changed your mind? Marami kasing mangyayari na kailangan nandyan ako sa Senado. No? Pangalawa, yung impending convening ng Senado as an impeachment court. At pangatlo, hiyang-hiya na ako, Mel, dyan sa mga kababayan natin na kinikriticize ako na tumatanggap daw ng sweldo kahit na hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita. So sabi ko, magtatrabaho na ako ngayon. Paglilinaw pa ni Senator Bato tungkol sa kanyang sweldo, hindi raw nakarating sa kanya ang ilan sa mga ito dahil nagtatago pa siya. Yung iba doon ginagamit ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest, mga last 2 months ata na sweldo ko, hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiyang-hiya na. Nobyembre huling pumasok sa Senado si De La Rosa matapos umugong na may warrant of arrest na laban sa kanya. Isa si De La Rosa sa mga tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero itinatanggi ni De La Rosa ang mga ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng Davao Police at maging PNP chief. Kasi alam nila wala akong tinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtrabaho ka na gusto na? I have said, yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PNA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Senator Bato, you think this is all about politics? Yeah. Kasi kung hindi ko politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local court? Huh? They want us to banish from the Philippines soil. Ilang ulit nagiit ni Bato, hindi sakop ng ICC ang Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Sabi niya at ng kanyang abogado, sa utos lamang ng Korte Suprema sila susunod. Pilipino ka, you have existing Philippine courts. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty. If it is a Philippine Supreme Court, we have remedies under the law, and he will perhaps bow to the majesty of that court by perhaps posting bail or other ways by which we can recognize the jurisdiction of the court. Kahapon, muling umapila ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema na aksyonan na ang kanilang hiling na temporary restraining order
para pigilan ang pag-aresto sa kanya ng foreign tribunal. Sakaling sabihin ng korte na lehitimo ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Sa ngayon, Mel, wala akong dinidevise na plan, options, alternatives. I leave it all to God. Nanggagaliiti si De La Rosa kahapon pagdating sa session hall matapos siyang habulin ng NBI. This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Sa isang punto, nilapatan pa ng lunas ang sugat sa daliri ni De La Rosa matapos siyang madapa sa pagtakbo papasok ng session hall. Wala naman daw galit si De La Rosa sa mga taga-NBI at naintindihan naman daw niya ang kanilang trabaho. Pero naghayag siya ng sama ng loob kay dating Senate President Tito Soto. I feel betrayed. Nirespeto ko siya. Kahit na magkaibang kampo kami, pero ang respeto ko sa kanya, andyan pa rin. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinate with the OSA. Sino naman na mag-aakalang dadating siya? Hindi ko naman alam eh. Talaga, walang information sa inyo. Wala. You didn't know? Wala. You were also surprised? Yes. So hindi nyo alam na dadating yung mga taga-NBI? Hindi, alam ko mayroon silang warrant daw. So I didn't know that Senator De La Rosa is coming. Sa ulat kay Cayetano nang nag-resign as Sergeant at Arms, pasado alas 7 ng umaga kahapon, nang makipag-coordinate sa kanya si NBI NCR Chief Attorney Dongalo, kaugnay sa isang warrant of arrest. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. Ayon pa sa ulat, ipinakita umano ang warrant kay Noy Senate President Tito Soto. When I said coordinate with this OSA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto. Kung Hindi pinayagan ganun man kayo, they're my witnesses, I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag, makipaghabulang kayo, di ba? So, ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. Patuloy ang investigasyon ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado sa nangyaring habulan. Base sa timeline, dumating sa ground floor parking ng Senado ang sasakyang lulan si De La Rosa. Dumiretso siya sa hallway patungo hagdanan ng session hall ayon sa OSAA. Initially kasi si General Bato naman naglalakad lang siya but when they noticed na may humahabol sa kanila, then doon sila nagsimulang tumakbo. Pagsapit niya dito sa area na ito, dito na nga niya napuna na may mga humahabol sa kanya. Kaya naman dito na bumilis ang paglalakad ni Senador De La Rosa dahil nga may mga humahabol na sa kanya. Kaya dito sa hagdan ay talagang nagmamadali siya. At sa kamamadali nga niya, pagtapat dito sa area na to, dito nadapa ang senador, muli siyang pumanik at saka pumasok dito sa pintuan na ito at sa likod na po nito yung plenaryo ng Senado. Nakaalpas si De La Rosa sa mga humahabol na ahente ng NBI na magsisilbi sana ng arrest warrant mula sa ICC. Nakarating sa session hall si De La Rosa at galit na galit. Pinag-aaralan na ng kampo ni De La Rosa ang ikakasang legal na hakbang laban sa mga nagtangkang umaresto sa kanya. We are discussing about it, but as to whether or not we will continue in doing that, under consideration pa po yan. Sinisikap naming kunin ang panig ng NBI tungkol dito. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa ibang balita, tiklo ang isang lalaking nag-amok habang may hawak na patalim sa Zamboanga City. Arestado rin sa Rizal ang suspect sa pangahalay sa babaeng 16 anyos. Ating saksihan. Sinadya ng mga operatiba ng Cainta Municipal Police Station ng Municipal Ground sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal kahapon. Nagbunga naman ang kanilang operasyon at nalambat ang 39 anyos na suspect. Naharap siya sa mga kasong rape, sexual assault at acts of lasciviousness. At ang sinasabing biktima, menor de edad na 16 anyos. Nagsimula ang insidente ng
panghahalay ay 2023 pa. So, yung mga panahon na yun ay hindi nagsusumbong yung bata sa kahit sino. Tapos, nitong pagpasok ng 2026, nakatatlo pang insidente. Isinasagawa raw ang pangahalay kapag wala ang magulang ng biktima. Nakakulong na sa Cainta Municipal Police Station Custodial Facility ang suspect. Tumanggi siyang humarap at magbigay ng kanyang panig. Sa Zamboanga City, nahuli ang isang lalaking armado ng patalim at nag-aamok sa tapat ng isang butika. Ilang lalaki ang lumapit sa kanya para kausapin na bitawan ang patalim. May pulis na rumesponde sa lugar pero wala ring nagawa dahil galit na galit ang lalaki. Gamit ang isang kahoy, hinampas sa kamay at tuluyan ng nabitawan ng patalim. Kinuyog siya ng mga lalaki sa lugar at pinusasan ng pulis para dalhin sa police station. Nakuha sa kanya ang isang kitchen knife. Naharap siya sa reklamong resistance and disobedience to a person in authority. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Haharap sa status conference sa May 27 ang itinilagang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Papalitan ni Attorney Peter Haynes si Attorney Nicholas Kaufman. Pinili si Haynes ng partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at ng anak nilang si Kitty Duterte. Sila na ngayon ang humahawak sa usaping ligal sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Ilan po sa mga ipinagtanggol ni Haynes ay si Jean-Pierre Bemba ng Democratic Republic of Congo na kalaunay napawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. Bilang international criminal and humanitarian lawyer, iba't ibang kaso na ang hinawakan ni Haynes gaya ng kasong may kaugnayan sa murder, serious fraud, sexual offenses at human trafficking. Sinabi po ngayon ni dating Senator Antonio Trillanes IV na posible magkaroon din ng ICC warrant laban sa dalawang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay po kay Trillanes, yan ay sina Senador Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Saksi si June Veneracion. Matapos lumabas ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa, posibleng maharap din umano sa Senador Bongo sa warrant ng ICC. Batay sa impormasyong nakuha ni dating Senador Antonio Trillanes IV, nakaumang na umano ang warrant of arrest ng ICC para kay Go bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Ang susunod po ay si Senator Bongo. Pero para lang maliwanag, ito ay baka medyo buwan pa ang binibilang natin. Hindi man tiyak kung kailan, nakasisiguro sa Trillanes na magkakawarrant din si Go. Gaya ni De La Rosa, isa si Go sa nabanggit na co-conspirator umano ng dating Pangulo. Batay sa dokumentong naglalaman ng charges sa ilalim ng crimes against humanity. Akusasyon laban sa dating Pangulo, kay Go at iba pang law enforcement official. Noong panahong alkalde si Duterte sa Davao City, ginamit umano nila ang mga pulis Davao at ang Davao Death Squad para pumatay ng kriminal. Sabi ni Trillanes, inireklamo si Go sa ICC dahil nung kasagsagan ng mga extrajudicial killings ay si Go umano ang tagabigay ng reward sa bawat assassination bilang leader umano ng Special Operations Group ng National Death Squad ni Duterte. Ito yung pagbabayad or pagiging accountable. Noong namamayagpag sila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Pero ito na, singilan na ito. Bukod kina De La Rosa at Go, posibleng ma-issuehan din daw ng ICC warrant si dating PNP Chief Oscar Albayalde, sabi ni Trillanes. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ni Go at Albayalde. Pero dati nang iginit ni Go na walang basihan, one-sided, at hindi patas ang aligasyon laban sa kanya. Itinanggi rin niya ang anumang pagkakaugnay sa mga patayan. Sabi naman noon ni Albayalde sa isang panayam, gagawin niya ang lahat ng legal na hakbang kung ipapaaresto siya ng ICC. Ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Hindi po nagustuhan ni Vice President Sara Duterte ang tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa Senado po yan kahapon. Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Nagkomento rin ang pangalawang Pangulo sa inihayang resolusyon ng 5 senador na humihikayat na sumuko na sa mga otoridad si De La Rosa.
Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil. Kaugnay po ng plano ni Senator Robin Padilla na ireklamo sa Ethics Committee si Senator Kiko Pangilinan, sinabi ni Pangilinan na walang basihan at walang kwenta ang reklamo laban sa kanya. Sa tagal lang niya sa Senado, hindi raw talaga naiiwasan ang pagtataas ng boses sa mainit na debate. At kung labag daw sa ethics yun, marami na raw mga senador ang sinampahan at pinarusahan. Ang kay Pangilinan, huwag maging balat sibuyas. Hihintayin daw niya ang reklamo at kung sakali, sasagutin daw niya ito ng kontra-reklamo. Si Padilla raw ang lumabag sa parliamentary rules at nagbanta, nanakot at nanindak sa kanya. Tiniyak po ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad aaksyon ng Senado oras na maitransmit sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Tina Panganiban Perez. Kasabay ng pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon ay ang botohan sa Kamara kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinagabihan, formal nang naendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito naipadadala sa Senado. Kanina nakausap ko ang ating SecGen at sila ay nag-aantay na lamang kung kanino sila makikipag-coordinate. Kasi may change sa leadership eh. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. Wala pa advice na. Actually, as of now, wala pang any communication from the House regarding sa threshold. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, kasalukuyang nagre-reproduce ang HOR Secretariat ng mga kopya ng Articles of Impeachment para sa Senado. Aabot daw ang mga ito sa ilang libong pahina. At kasalukuyan pang pinagsasama-sama at chinecheck para matiyak na akma ito sa inaprubahan sa Kamara. Sa oras na tanggapin ng Senado ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment, sabi ng ilang kongresista, kailangang mag-convene agad ito bilang impeachment court. Pero apektado kaya ito ng pagbabago sa liderato ng Senado? Ano ho ba ang balak nila ng bagong majority sa proseso ng impeachment? Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte. Sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito'y walang kinalaman sa impeachment, bagamat marami ang nagdududa sa timing. Pero sa akin naman po, bigyan po natin ng bigyan natin siya ng pagkakataon na patunayan na ito'y walang kinalaman. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, aaksyonan daw agad ng Senado ang Articles of Impeachment kung maitatransmit ito dahil tungkulin nila ito sa ilalim ng saligang batas. Pagka natanggap niyo impeachment, magko-convene kayo immediately. Fourth week. So the next day, sir? The next day. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa Committee on Rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays. Umaasa rin daw siya na makakapag all-member caucus bukas para mapag-usapan ng iba't ibang issue kabilang ang impeachment trial ng Vice Presidente. Si Senadora Risa Ontiveros, hindi raw nawawala ng pag-asang may mararating ang impeachment sa Senado. Ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nagdidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Hindi ko pa alam in terms of the numbers, pero ito nga yung panawagan ko sa liderato, bagong liderato sa Senado at sa aming lahat. Though we may disagree with each other on certain issues, dapat malinaw yung katapatan namin sa Constitution. Si Senator Robin Padilla naman, na nooy nagsasabing tututulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court, sinabi na ngayong mayorya na siya. Tuloy ang impeachment sa Senado sa kabila ng pagpapalit nito ng liderato. Mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Pero bilang legislators, pwede kami magsalita. Bilang PDP laban, bilang alay
ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator. Nagbabala naman ang ilang kongresista kung hindi agad magko-convene ng Senado. Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright. Pero posibleng hindi agad makapagsagawa ng paglilitis oras na mag-convene ng Senate Impeachment Court dahil may mga preliminary steps pa raw na pwedeng gawin. Pero may babala si De Lima. Because the act of convening and conducting trial is a ministerial duty as can be seen from the Constitution. Wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan. Kasama sina De Lima, Jokno at Chua sa mga hinalal na impeachment prosecutors. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Anila, ang pagpapaliban sa trial ay ang pagpapaliban sa hustisya para sa mga Pilipino at sa bise. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, sinabing nirerespeto nila kung sino man ang liderato ng Senado. We respect the Senate, kung sino man ang ating mga ang liderato, we expect fairness. At syempre po, alam naman natin na ang Senado ay really 24 independent republics, and we have always believed that they will decide based on the evidence presented to them. Kumpiyansa naman ang depensa na kaya nilang banggain ang mga ebidensya ng Kamara para patunayang walang ginawang impeachable offense ang bise. Yung mga ebidensya na yun, unang-una, hindi yun inattach sa mga impeachment complaints. Yung mga ebidensya na yan ay nakuha lang through the compulsory processes ng House Committee on Justice. May mga ebidensya rin umano ang depensa, pero tumangging sabihin kung may ilalabas silang testigo. Hindi ko muna sasabihin siguro sa ngayon kasi, we want to keep things close to our chest, especially since legal strategy yung pinag-uusapan. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Patay isang rider matapos sumalpok sa pose ng gate ng simbahan sa Iloilo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang sakay nito at nasira ang gate ng simbahan. Galing daw sa pista ang dalawa. Dead on arrival sa ospital ang rider habang sugatan ang menor de edad na angkas nito. Napa-rewind sa isang video ang mag-asawa sa Cavite sa ilang tagpo kasama ang kanilang anak. Sa tuwing sinusundo kasi nila ang bata sa eskwelahan, ay masaya itong bumabati sa mga magulang. Daddy! 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 Ang kwento ng mami ni Ezekiel, hindi nila inaakala na maalala nila ang napakasimpleng mga tagpong ito kasama ang kanilang anak na nagsimula nung 4 na taong gulang pa lang siya. At ngayong 11 taong gulang na si Ezekiel, napagtanto raw nila kung gaano kabilis ang panahon at tila walang magulang ang handa para rito. Ngayon, si Mommy naman ang masayang binabati ni Ezekiel dahil si Daddy na ang may karga-karga ng kanyang bag. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!